Hi guys, it's Divine. So maraming nagtanong kung saan kami nagstay sa north and south of Siargao at paano naging 7,100 pesos lang ang total accommodation namin for 8 days and 7 nights. Kaya naman today, isishare ko sa inyo ang tatlong accommodations namin na less than 1,000 pesos per night for 2 persons. So talagang sulit ang experience namin dito guys. Kaya naman, tara! First accommodation, My Love Siargao sa Malinaw Road. Ito yung perfect location kung balak nyong mag-land tour dahil malapit lang ito sa Secret Beach, Canijugan Peak, Coconut View Deck at iba pang tourist spots. Ang kinuha namin ay ang bungalow, AC room for 3 days and 2 nights. Ang rate nito ay 1,300 pesos per night, kaya ang total namin ay 2,600 pesos. Pero meron din silang kubo fun room for 700 pesos per night at private AC room for 1,000 pesos per night for 2 people. Kaya kung may option talaga, depende sa budget nyo. Kaya ito ring bungalow AC room yung kinuha rin namin para mas ma-feel yung province vibes ng Siargao. At kung ano naman ang pinaka nagustuhan ko rin dito, syempre una, sobrang peaceful. Pangalawa, yung ambience. Talagang mararamdaman mo yung province life dito at makakapagpahinga ka. Second, accommodation. Ito ang favorite experience namin. Coleto Siargao sa Pacifico. Plano lang talaga namin magstay dito ng 3 days and 2 nights kasi akala namin wala naman masyadong gagawin sa gabi. Pero guys, dito pala nangyari ang pinaka-memorable naming experience sa buong Siargao trip. Nabuko ito sa Agoda for only 1,432 pesos for 3 days and 2 nights sa Siargao. Fun Kubo room yung kinuha namin dahil syempre budget trip tayo. Pero honestly, okay naman siya. Presko pa rin kahit electric fan lang. May iba't iba rin silang rooms depende sa budget at preference nyo. Pero hindi lang yung presyo ang dahilan kung bakit ko ito ire-recommend. Ang sabi kasi ng maraming travelers, maglaan daw kahit isang buong araw sa Pacifico. Kami, 3 araw kaming nagstay dito. At sobrang worth it. Hindi man siya kasing dami ng turista sa General Luna, pero yun mismo ang nagustuhan namin. Mas tahimik, mas peaceful at sobrang welcoming ng mga tao. Unexpected din na ang dami naming naging kaibigan, mga travelers at locals. Nakabanding pa namin ang mismong owner na si Sir Louie, sobrang bait at accommodating rin. Nag-organize pa siya ng potluck boodle fight kaya talagang naging memorable ang stay namin. Ang dami ring hidden gems at magagandang tourist spots sa Pacifico. Kung ako ang tatanungin, sana mas pinahabaan pa namin ang pagstay namin dito. Third, accommodation. Pagbalik namin sa South, dito naman kami nagstay sa Amigo Inn, Siargao, sa Tourism Road. Ang total namin ay 3,057 pesos for 4 days and 3 nights. Isa rin ito sa mga kilalang budget-friendly accommodation sa Siargao. May shared kitchen din sila kaya kung gusto nyong makatipid talaga, pwede kayong magluto. Ang pinakamaganda rito, walking distance lang sa mga restaurants, cafes at bars. At sobrang lapit din sa Siargao Beach Club kaya kung magbabar kayo sa gabi, ilang minutong lakad lang, nasa accommodation na kayo. Simple lang ang room pero kung ang priority nyo ay malinis, maayos at budget-friendly na matutuluyan, sulit na rin dito. So lahat ng accommodations namin sa buong 8 days and 7 nights sa Siargao ay 7,089 pesos lang. Kung may i-advise naman ako sa inyo, syempre planuhin nyong mabuti ang itinerary nyo, lalo na kung gustong-gusto nyong magstay sa iba't ibang areas ng Siargao. Magkaiba kasi talaga ang vibe ng South and North at parehong worth experience. Sa next video naman, isishare ko ang 1-week Siargao itinerary na maire-recommend ko sa inyo. Kaya naman please don't forget to follow me here on Facebook and TikTok. See you on my next video. God bless!